Sa Earth, magsisimula ang isang bagong panahon ng yelo nang lumitaw ang isang misteryosong portal sa orbit nito na humahantong sa isa pang solar system kung saan mayroong isang planeta na tinatawag na Rhea. Gamit ang mga probe, natuklasan ng mga siyentipiko na ang isang taon sa Earth ay katumbas ng 18 taon sa Rhea. Libu-libong tao na tumatakas sa lamig at gutom ay naglalakbay sa pintuan patungo sa bagong planeta, ngunit karamihan sa mga tao ay pinipilit pa ring manatili sa Earth. Kapag ang mga resources ng Earth ay ganap na naubos, magsisimula ang isang malawakang paglipat na hindi matanggap ng mga naninirahan sa Rhea. Si Bran Marshall ay isa sa mga refugee na sumusubok na makalusot sa Rhea. Gayunpaman, hindi kalayuan sa destinasyon, ang spaceship ang kanyang sinasakyan ay inatake, at siya, kasama ang kanyang AI na pinangalan ng Edison, ay napilitang mabuhay sa isang rescue capsule. Kapag may ilang oras na lang na natitirang oxygen, nakita ni Edison ang isang kalapit na spacecraft na tinatawag na NISA na hindi tumutugon sa kanila. Iminumungkahi ni Edison na lumipad papunta dito, ngunit mangangailangan iyon ng matinding acceleration na lubhang makakapinsala sa katawan ng tao. Sa kabutihang palad, may gamot si Bran na nakakatulong sa mataas na G-force, ngunit kailangan itong iturok ng diretso sa puso. Napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian at sinimulan niya ang countdown at ang kapsula ay mabilis na lumapit sa spacecraft. Dahil sa matinding G-load, nag-blackout si Bran at naalala ang mga huling araw niya sa Earth nang ilibing nila ng kanyang anak na babae, si Riley, ang kanyang asawa at ang kanyang ina sa hindi kalayuan sa tahanan ng kanyang ama. Pagkatapos ng seremonya ng libing, bumalik sila sa bahay ng kanyang lolo, kung saan nakipagkita siya sa isang kapitbahay na nagrereklamo tungkol sa gutom dahil wala nang tumutubo sa kanilang sakahan. Naawa ang matanda sa babae at binigyan siya ng isang kahon ng dilatang pagkain. Nang umalis siya, ipinahayag ni Bran ang kanyang hindi pagsang-ayon sa mga aksyon ng matanda dahil mapanganib na ipakita sa sino man ang iyong mga supply sa mga araw na ito at iminumungkahi niyang tumakas sila bago magkaroon ng pagkakataon ng kapitbahay na ibahagi ang natutunan niya. Ngunit tumanggi ang matanda. Sa kasalukuyan, lumipat si Bran sa spaceship at isinaaktibo ang Edison. Naglalakad sila sa pinakamalapit na compartment at hindi nagtagal ay nakita ni Bran ang mga bangkay ng mga pumanaw na tao. Talagang iniisip niya kung ano ang posibleng pinag-aawayan nila dito sa kalawakan. Di nagtagal, nakita niya ang isang pader na natatakpan ng mga larawan ng mga tripulante at naalala na itinuturing ni Bran ang kanilang sarili na mas mahusay at mas advanced kaysa sa mga tao. Hindi nagtagal, natuklasan ni Bran ang mga supply ng pagkain at gamot, ngunit pagkatapos ay binalaan siya ni Edison tungkol sa pagtaas ng radiation at nakita ni Bran ang isang babae na nagpuntirya ng beam pistol sa kanya. Inakusahan niya siya ng pagpatay sa mga tripulante, bagaman ipinaliwanag ni Bran na kakadak pa lang niya. Dahil sa galit, iginiit ng babae na kinukuha nila ang mga supply nila at dinadala sa Earth at ito ang paraan ng pagbabayad nila sa kanila. Sinabihan siya ni Bran na patayin siya kung sigurado siya sa kanyang pagkakasala, ngunit sa parehong oras, itinulak niya ang babae at nagawang makatakas bago ito magpaputok. Gayunpaman, mas kilala ng babae ang spaceship at tinambangan siya sa ibang koridor na nagpatumba sa kanya, ngunit muli siyang itinulak ni Bran at tumakas. Nagawa niyang maabot ang medbay at ilock ang mga pinto sa harap mismo ng mukha ng humahabol sa kanya. Uminom siya ng gamot at napansin niya ang isang pod na naglalaman ng katawan ng isa sa mga tripulante. Sa malapit, may isang screen na nagpapakita ng data ng buong crew. Hinahanap ni Bran ang impormasyon tungkol sa masungit na babae, ngunit hindi pa rin malaman kung ano ang nangyari sa spaceship. Pagkatapos ay nakita niya ang babae na pumasok sa medbay, kaya nagtago siya at naghihintay na pumasok ito. Hinampes niya ito sa ulo at saka umalis. Mabilis siyang lumapit at nag-activate ng fire suppression system na nagsisimulang mag-alis ng oxygen mula sa mga compartment. Nakahanap si Bran ng oxygen pipe at huminga sa tabi nito nang lumitaw muli ang humahabol sa kanya na may suot na maskara. Ang dalawa ay naglaban at kahit na si Bran ay nanghina, muli niyang pinabagsak ang babae habang si Edison ay ibinalik ang supply ng hangin. Iniwan ang walang malay na babae sa sahig, tumungo si Bran sa tulay upang ihanda si Edison na makipag-interface sa AI ng spaceship. Gayunpaman, biglang iniulat ni Edison na ang mga tao sa Rhea ay tutol sa artificial intelligence, sinisisi ito sa pagkamatay ng Earth. Kaya walang AI sa spaceship. At sa halos 600 taon ng sibilisasyon ng Rhea, hindi pa sila umunlad ng higit pa sa mga tao. Gayunpaman, pumasok si Edison sa sistema ng kontrol ng spaceship. Biglang ang babae, na ngayon ay nakabawi, ay nagsimulang kumatok sa pinto na nagbabawal sa kanya na pindutin ang kumikinang na lugar sa control screen.
Pero walang balak makinig si Bran sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit napagdesisyonan ng mga Rhea kung sino ang papayagang manirahan sa Rhea at kung sino ang hindi, lalo na't lahat sila ay nanggaling sa Earth. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nararamdaman ng mga taga-Rhea na makatwiran ang pagbaril sa mga spaceship at ang pagtanggi sa kanilang akses sa ibinahaging planeta. Gustong gumanti sa mga Rhea, kaya pinindot niya ang pulang button. Tumunog ang alarm at napaluhod ang babae sa hindi makapaniwalang ginawa niya. Ipinahayag ni Edison ang kanyang hindi pag-aproba sa mapusok na pagkilos ni Bran na nagbabala na ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Sa susunod na sandali, ang tumaas na gravity ay tumama kay Bran sa sahig. Muli tayong nag-flashback sa nakaraan. Napagtantong hindi niya makumbinsi ang kanyang biyenan na umalis, lumabas si Bran sa bukid at hinukay ang isang kahon na naglalaman ng perang kanyang kinita at inipon upang makaalis ang kanyang anak para makapunta sa Rhea. Tumanggi si Riley na iwanan ng kanyang mga kamag-anak, ngunit nakikita ni Bran at ng kanyang lolo ang kanilang sarili na masyadong matanda na upang magsimula ng bagong buhay. Biglang tumunog ang alarm at inutusan ni Bran ang batang babae na magtago sa isang container habang kumukuha siya ng sandata. Sa kasalukuyan, nagising si Bran habang ipinaliwanag ni Edison na sadyang hindi pinagana ang mga sistema ng spaceship. May sumira sa nabigasyon kaya nawalan ng kontrol ang spaceship at pagkaraang iyon muli ni Bran ang mga makina, naging imposibleng maisara ang mga ito. Kapag naabot na nila ang beacon, babaguhin ng paghila ng isang planetoid ang kanilang trajectory at hindi may iwasang mabangga nila ang refugee station na papatay ng daan-daang tao. Napagtanto ni Bran na hindi niya kakayanin ang problemang ito ng mag-isa, ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, sinunggaban siya ng babae. Pinilit niya itong umupo sa isang upuan at inakusahan siya at ang mga tao sa Rhea sa pagtatanghal ng aksidenteng ito para pumatay ng mga refugee. Ngunit naniniwala siya na ang mga Earthlings ang sanhi nito. Ipinaliwanag niya na ang Nisa ay nagdadala ng mga probisyon sa istasyon ng Earthling. Ngunit sa isang inspection, isang hindi idineklara na kargamento ang natuklasan sa board, ngunit habang nagsisimula ang investigasyon na iyon, natutulog pa siya. Ngunit agad na nagising siya sa putok ng baril. Sinabi sa kanya ng namamatay na kapitan na pinasara niya ang mga sistema. Tumakbo siya sa tulay upang alamin kung ano ang nangyari at doon na nagpakita si Bran at sinira ang lahat. Muli, iginiit ni Bran na dumaong lamang siya pagkatapos mangyari ang insidente. Naalala niya ang lalaki sa medbay pod na tinawag niyang Decker. Baka pinatay niya ang crew bago tumuloy sa medbay. Ipinaliwanag ng babae na ang pangalan niya ay Osha. Napansin ni Bran ang isang bracelet sa kanyang pulso tulad ng mga isinusuot ng mga kriminal. Sinasabi ni Osha na siya ay isang mamamatay tao ng mga tagalupa at nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo hanggang sa ipaalala sa kanila ni Edison na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang magtulungan. Ipinaliwanag ng AI na ang spaceship ay lumilipad sa isang kumpol ng mga labi ng kalawakan. Si Bran, na hindi napigilan ang kanyang sarili, ay binanggit na ang mga ito ay ang mga labi ng mga spaceship ng Earth na binaril ng mga taga-Rhea. Ngunit hindi hinayaan ni Edison ang isa pang pagtatalo. Kailangang pumasok si Osha sa kompartamento ng makina kung saan may wide breach at i-disconnecta ang makina upang bigyang daan ang pag-navigate sa wakas. Kasabay nito, dapat din ipihit ni Bran ang kinakailangang lever mula sa loob. Pagkatapos ay umalis si Osha, nagpapadala ng mapang asar na kilos sa direksyon ng mga Earthling bilang isang pamamaalam. Sa puntong ito, nagkamalay si Decker at lumabas sa medical pod. Kakadiskonekta lang ni Osha sa unang makina nang binalaan siya ni Bran na maraming debris sa unahan at medyo malaki ang sira. Nagsisimula silang magtrabaho sa pangalawang makina nang maubos ang oxygen ni Osha, kaya agad na nagbigay ng CPR sa kanya si Bran. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Edison na kakailanganin nilang sabay na kontrolin ang mga makina at gumana ng sabay. Kaya hinawakan ng dalawa ang mga joystick. Ang spaceship ay nagbabago ng landas, ngunit sila ay lubhang nayanig. Nakumpleto nila ang isa pang maniobra at bumagsak sa ilalim ng G-force. Gayunpaman, kailangan nilang bumangon muli dahil hindi pa ito natatapos. Pagkatapos ng ikatlong turn, halos mawalan ng malay si Bran. Ibinalik ni Osha ang kanyang na-dislocate na braso sa pwesto at siya ay nahimatay sa sakit. Bumalik siya sa nakaraan nang dumating ang kanilang mga kapitbahay sa bahay ng kanyang biyenan upang kunin ang kanilang mga supply na ipinakita ng matanda sa babae. Hiniling ng lolo na umalis sila ngunit hindi magawa ng kapitbahay. Ang kanyang pamilya ay nagugutom at ang kanyang mga magulang ay namatay. Para makipagtulungan sila, inutusan ng kapitbahay na hanapin si Riley. Kaya binuksan ng isa sa mga lalaki ang container kung saan siya nagtatago.
Nagpaputok ang matandang lalaki at si Bran na tinapos sila. Lumabas si Riley upang malaman na inaabangan siya ng asawa ng kapitbahay na armado din at bumaril sa kanyang direksyon. Isang sugatang Bran ang bumaril din sa babae. Sa kasalukuyan, napansin ni Osha ang isang larawan ni Riley at inamin ni Bran na nawala ang kanyang anak na babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Osha na nawalan din siya ng pamilya. Hindi pinahahalagahan ng gobyerno ng Rhea ang kanilang mga pagtatangka na tumulong sa mga tagalupa. Hindi niya maintindihan ang politika. Ngunit marami sa mga Rhea ang hindi naniniwala na ang mga tagalupa ay masama at dapat pigilan na pumasok sa tarangkahan. Sinabi ni Bran na ayaw niyang umalis sa Earth, ngunit kailangan niya. Dahil nangako siya sa kanyang anak na mabubuhay siya. Pinaalalahanan sila ni Edison na para mabuhay, kailangan pa nilang magtrabaho. Ngayon ay dapat pumasok si Bran sa Navigation Bay at alisin ang mga nasunog na board. Ang problema, minus 40 degrees doon. Isinuot ni Bran ang kanyang suit at si Osha ay natatawa nang makita ito, naalala ang Rhea, kung saan ito ay laging mainit. Ngunit sinabi niya na ang Earth ay dating mainit din. Lumabas si Bran sa matinding lamig at nagsimulang maghanap ng mga nasunog na tabla. Samantala, binasag ni Decker ang isa sa mga switch. Napansin nito ni Osha at pumunta sa corridor. Nabigla siya sa mga kinikilos nito, lalo na't mula rin siya sa grupo ng mga migrante. Inamin ni Decker na wala siyang pagpipilian. Kinuha ng mga Rhea ng kanyang mga anak at pinagbantaan silang papatayin kapag hindi niya sinira ang istasyon. Ito ay isang maayos na solusyon, pinapatay ng isang Earthling ang kanyang mga kasamahan, ngunit kailangan na din niyang tapusin si Osha. Habang nangyayari ito, tinapos ni Bran ang kanyang trabaho at hiniling kay Osha na ibalik siya sa spaceship, ngunit abala si Osha sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Habang nagyayelo sa lamig, sinubukan ni Bran na tumakas sa isa pang labasan, ngunit para makalusot, kailangan niyang alisin ang kanyang gamit. Sa kanyang huling lakas, binuksan niya ang rehas na bakal at bumagsak sa quarter, kung saan pinabagsak ni Osha si Decker at nagmamadaling tulungan si Bran, inilagay siya sa isang medikal na kapsula. Iniulat ni Edison na nagtagumpay sila. Kapag na-reboot nila ang system, maibabalik ang mga kontrol ng spaceship. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Bran at lumabas sa kapsula. Sinasabi sa kanya ni Osha ang lahat ng natutunan niya kay Decker. Iminumungkahi ni Bran na ipakita ang video na ito sa mga Rhea para ipaliwanag ng gobyerno ang sarili nito. Pero kailangan muna nilang tapusin ang trabaho. Samantala, dumating muli si Decker. Binalaan sila ni Edison tungkol sa isang malaking G-force overload na darating at si Bran ay nagtungo sa cargo bay upang kunin ang gamot. Tinatalakay ni Osha ang control system na maaaring buhayin sa pamamagitan ng pagdiskonekta sa isa sa mga wire sa console. Ang problema ay hindi alam ni Edison kung alin, kaya kailangan nilang mag-eksperimento. Habang ginagawa iyon ni Osha, nakita ni Bran hindi lamang ang gamot, kundi pati na rin ang isang malaking bomba. Tumakbo siya sa tulay, ngunit tinamaan siya ni Decker sa ulo. Naiwan si Osha na may dalawang wire, ang isa ay kabilang sa life support system na tumatagal ng 3 minuto upang mag-reboot. Nangangahulugan ito na kailangan niyang huminto sa paghinga sa panahong iyon. Siya ay nag-aalangan, ngunit ang swerte ay nasa kanyang panig. Samantala, humingi ng paumanhin si Decker kay Bran, ngunit iginiit na gagawin niya ang lahat para iligtas ang kanyang pamilya. Biglang dumating na naman ang G-force at si Bran ay ibinalik sa araw na natagpuan niya si Riley na sugatan at ang batang babae, sa kanyang mga huling sandali, ay nagbigay sa kanya ng Edison na siya mismo ang bumuo at hiniling sa kanya na mangako na siya ay aalis sa Earth. Sa kasalukuyan, si Edison ay nagbigay kay Osha ng mga huling tagubilin at hiniling sa kanya na huwag mamatay. Nag-iniksyon si Bran sa kanyang sarili ng serum at tumulong kay Osha, nilabanan si Decker sa daan at sa huli ay natalo siya. Sa kanyang huling lakas, naabot niya ang tulay sa oras upang bigyan si Osha ng anti-G-force na gamot. Naalala niya ang araw ng libing ni Riley nang hinimok siya ng kanyang biyenan na tuparin ang pangako nito sa kanya. Marahil ay may mababago talaga siya sa mundong ito at doon ay isinaaktibo din niya si Edison. Sa kasalukuyan, dumating sina Osha at Bran habang ipinaliwanag ni Edison na upang mabawi ang ganap na kontrol sa spaceship, dapat nilang i-restart ang lahat ng system. Ibig sabihin, magre-reset si Edison sa mga factory setting. Hindi ito matatanggap ni Bran, ngunit walang ibang pagpipilian si Edison. Na-upload na niya sa system ang confession video ni Decker at pagkatapos ng pag-reboot, isa sa publiko ito, kaya malalaman ng lahat ang mga krimen ng gobyerno na baka sakaling mabago nito ang lahat. Nagpaalam si Bran kay Edison at ni-reboot ang system.
Ang spaceship ay nagbabago ng landas at lumilihis mula sa istasyon. Sa kanyang huling lakas, pinaandar ni Decker ang bomba na agad na iniulat sa tulay. Itinapat ni Osha ang spaceship sa tarangkahan habang dinadala ni Bran ang bomba sa airlock. Ngunit nang sa tingin niya ay nangyayari ang lahat ayon sa plano, ipinagtapat niya na ang maliit na airlock ay hindi magbubukas, kaya't siya ay magsusuot ng suit at lalabas sa kalawakan kasama ang bomba. Hindi nagtagal ay nakita ni Osha ang isang pagsabog sa kalawakan. Nagluksa siya kay Bran nang biglang makarinig siya ng katok sa viewport. Nakabalik si Bran sa spaceship at magkasama silang tumingin sa Earth na nakulong sa matinding taglamig, tinatalakay kung saan magsisimula sa pag-aayos ng spaceship. Pagkalipas ng 9 na buwan, natapos nila ang pagsasaayos ng system. Almost 15 years na ang lumipas sa Rhea at ngayon ay magkasama silang dalawa sa pagbabalik doon. Habang papalapit sila, nakatanggap sila ng pagtanggap mula sa Rhea. Sa Earth, ang dispatcher ay labis na nasisiyahan sa narinig mula sa Nyssa na naging isang alamat sa planeta para sa pamamahala upang baguhin ang mga relasyon ng tao. Hindi natin maipagkakaila na low budget ang pelikula, ang mga visual ay primitive, ang plot ay simple, at ang dialogue ay halos hindi orihinal. Gayunpaman, kung mabubuhay ka sa panahong ito, kaya mo bang manatiling matatag? Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.